So mga idol, nagpaliwanag na nga po si Coach JJ Redick sa naging pagkatalo ng Los Angeles Lakers dito sa Game 5 kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Hindi daw lahat dapat isisi sa kanyang pagkatalo ng Lakers. Pagpapalit ng head coach ng Lakers ang nakikitang solusyon ngayon para lumakas ang Lakers next season. Well, kung bago ka lang sa ating channel, please huwag mo nang kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers dito nga po sa Game 5 kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves, nakita naman natin mga kaibigan, home court advantage na nga ito sa Los Angeles Lakers, no? At yung final score nagtapos sa 96-103, no? Talo dito ang Lakers at nakita naman natin marami talagang problema ngayon sa Los Angeles Lakers. So far, kung titignan naman natin yung starting five na ginamit nga po ng Lakers, talagang medyo alanganin na, no? Wala ho si Jackson Hayes, wala tayong legit na big man. Pinalitan ho siya nitong si Dorian Finney-Smith, pero available pa rin nandyan etong si Rui Hachimura, si LeBron James, Austin Reeves, at eto nga pong si Luka Doncic. Nung first quarter nakita natin mga kaibigan ay nakakalamang na talaga, no, etong Minnesota at nahirapan ng humabol ang Los Angeles Lakers pagdating ng second quarter. Pero sa second half, sa third quarter mga kaibigan, medyo nakahabol pa etong Los Angeles Lakers at nakakita tayo ng konting pag-asa. Pero pagdating ng fourth quarter mga idol, dito nagkaroon ng problema ang Los Angeles Lakers. Number 1 na nakita natin dyan mga kaibigan, yung palagi pong mga turnover ng bola. Nasa Lakers na ang bola, napupunta pa sa mga kalaban. At yung mga errors, napaka madalas po mga kaibigan. Marami din tayo napansin. Eto nga pong si Coach JJ Redick, kapag wala sa kondisyon ng mga player, especially yung ginagamit niya o inilaline up niya na starting five, hindi ho niya pinapalitan. Tulad na lamang ni Austin Reeves, napakaalat ho ng mga tres niya, hindi pumapasok, hindi man lang palitan, no? Agad-agad. Ito nga po si Dalton Knecht, binabad lang nung ibang player na hindi naman naaasahan. Alam nyo mga kaibigan, para sa akin, kung nabigyan ng mga minuto, no, eto nga pong si Dalton Knecht, talagang may pag-asa pang manalo ang Los Angeles Lakers. Hindi man nakapaglaro si Jackson Hayes, nakita naman natin na bigyan ng minuto si Maxi Kleber. No choice na kasi itong si JJ Redick, so ginagamit na niya yung pangmalakasan nga po ng Lakers. Pero itong si Maxi Kleber naman, mala Alex Len din ang galawan mga idol, no? Hindi rin ganoon talaga ka-agresibo. Kaya nga ho nakakapanghinayang yung dalawang big man na pinakawalan nitong si JJ Redick, si Christian Coloco at si Trey Jemison, na kahit matakaw sa foul. Ngayon mga kaibigan, ang nakikita akong solusyon ng Lakers dito, no, para magbagong sistema nila, para lumakas sila sa next season, babawi na lamang, ay yung pagpapalit ho ng panibagong head coach. So pinag-uusapan ngayon at napipinto po ng Lakers, no, na kuhaning head coach na panibago. Ito nga pong si Michael Malone, no, na dati pong head coach ng Denver Nuggets, no. Kapag kasi may bagong head coach ng Los Angeles Lakers mga idol, magkakaroon na sila ng panibagong sistema. So yung starting five, bababago yan. Inamin naman din kasi mga kaibigan ni Coach JJ Redick na ginawa naman talaga niya lahat, no, yung best niya para sa Lakers. Alam nyo, yung sinasabi natin na small ball lineup o walang big man nga po sa starting five ng Lakers, wala naman na kasing available na makukuha mga kaibigan sa mga bench o sa bench player. Alangan naman gamitin etong si Alex Len mga kaibigan. Si Jackson Hayes nasa injury list kaya hindi po nakapaglaro. Maxi Kleber ginamit naman, tapos nagrereklamo pa rin tayo. Wala ho kasi, no, yung starting five ng Lakers mga idol, so far yun na yung pinakamalalakas na player sa Lakers. Kapag napapagod naman sila pagdating sa second half, wala namang makuha na pwedeng pumalit. Kapag pinalitan naman sila mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng problema at tumalaki ang kalamangan ng kalaban. Unlike po dito sa Minnesota Timberwolves mga idol, malalakas yung mga player nila. Bukod sa starting five, meron pala silang mga backup player na talagang malalakas, kasing lakas din, no, ng first unit, no, o yung starting pag ginamit ng Minnesota. Ang Los Angeles Lakers wala akong ganun. Pero aminado tayo, malaki rin talaga ang pagkakamali dyan itong si Coach JJ Redick. Dapat bago pa yung playoffs, naghanda na siya o kumuha na siya ng legit na big man nga po, katulong ni Luka Doncic, ni LeBron James at itong si Austin Reeves. Pero syempre hindi rin natin pwedeng isisi lahat kay coach, no. May problema at pagkakamali din dito ang mga player ho ng Lakers. Nakita naman natin mga idol, no,
Wala rin kasing consistent na play ang mga player ho ng Los Angeles Lakers. Tulad na lamang ni Austin Reeves, medyo maalat yung mga tira niya, mga tres niya, pinipilit pa rin. Si Luka Doncic ganun din, medyo talagang pinipilit niya mag-drive sa loob. Alam nyo, yung mga tira ni Luka noon talagang consistent. Pero ngayon, sa Game 5, sa home court pa nila, nawala, no? At nakita rin natin mga idol, yung depensa ng Lakers pahina ho ng pahina. Yan yung nakita natin mga factor or mga problema ng Los Angeles Lakers. Kaya sila natalo dito sa Game 5. Alam nyo, may chance naman talaga manalo, no? Especially dun sa fourth quarter. Alam nyo, kayang-kaya pang habulin yon. Pero yung Minnesota Timberwolves, ginawan talaga nila ng paraan para lumakas ang opensa at depensa nila. Hindi sila nagpapabad ng mga player para mapagod na mapagod, no? Hindi kagaya sa Los Angeles Lakers, pagod na yung mga player starting 5, sige pa rin hanggang sa second half. Yun yung pagkakamali nitong si Coach JJ Redick. Kapag ka napalitan na ng head coach na panibago, etong si JJ Redick o tinanggal na sa Lakers mga idol, no? Yan ang talagang pinaka-hot topic ngayon. Ang Lakers magbabago na, tapos magdagdag pa sila ng legit na sentro para next season mas malakas. Alam nyo mga kaibigan, sa naging pagka-eliminate ng Lakers dito sa NBA playoffs, sigurado may panibago silang sistema sa mga susunod nga po na mga season. Yan muna ang update natin, and please huwag nyo kakalimutan mga idol na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.